alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako, kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kung ako man po ngayon ay nakakaranas ng mga pag-uusig noong mga panatiko na nabubulag pa ni Daniel Rason, wala naman po akong pakialam po doon. Isa lang po ang maliwanag po sa akin ngayon na patunayan ko po na hindi po talaga sa Diyos si Daniel Rason. Yun po ang maliwanag na napatunayan ko po sa pamamagitan ng karanasan. Dahil biro mo paano ka magiging mangangaral ng Diyos kung ikaw mismo promotor ng kaguluhan. Hindi ka ang mangangaral ng Diyos mapagpayapa. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mapalad ang mga mapagpayapa. Saglit lang po inaano ko po yung talata ng Biblia. Sabi po ng Biblia, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Hindi po tayo po pwedeng tawaging mga anak ng Diyos kung tayo'y promotor ng kaguluhan. Tandaan po ninyo yan. And baka sabihin ng iba, gusto pala niyang mangaral. Hindi. Kailangan ko lang pong magbasa ng mga talata. Kasi yung pong kalaban ko po ngayon, mangangaral. Nagpapakilalang mangangaral na sugo ng Diyos. Pero natitiyak ko, yung mangangaral na yan na nagpapakilalang sugo ng Diyos, hindi po ang Diyos ang nagsugo sa kanya. Napatunayan ko po yun. Ang nagsugo po sa kanya, yung demonyo. Bakit? Sabi po ng Biblia, maliwanag, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. So, yung nais pala nung ama, noong nagpapakilalang mangangaral na to na sugo ng Diyos, yun yung gusto niyang gawin. Ano yung gusto niyang gawin nung ama, nung nagpapakilalang mangangaral na to ngayon sa Diyos? Gusto nung ama niya, pumatay ng tao. Kaya ang ginagawa nila ngayon, character assassination. Character assassination, which is another form of killing, worser than physical killing. Kasi pagka pinatay mo ang isang tao physically, wala na yan wala nang mararamdaman yung kahit na i-chop-chop mo pa yun, wala na siyang mararamdaman. He's already dead. Pero yung physical killing, the mere fact na buhay pa siya, it reverberates sa isip niya. It lingers sa isip niya. Kaya nga merong mga tao na nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng trauma, nagkakaroon ng anxiety, etc., etc. because of character assassination. Mas malaki po ang damage ng character assassination sa buhay ng isang tao. Biruin niyo po, meron pong nag-message sa akin na kapatid, naawa po ako doon sa kapatid na nag-message sa akin. Sabi niya, alam mo bro, yung pong ginawa sa'yo, naranasan ko rin po yan. Sabi nung kapatid, alam nyo, magmula sa Pasig, kundi ako nagkakamali, hanggang Rizal, naglakad po ako, gabi po yun. Hanggang madaling araw, back and forth from bahay, hanggang Rizal, hanggang bahay. Nakauwi po ako madaling araw, umiiyak po ako. Sabi niya, hanggang dumating po sa punto na gusto ko na po magpakamatay, sabi nung sabi nung kapatid. Pero alam mo, Brad Badong, nung napanood ko yung video mo, parang nagkaroon ako ng pag-asa. Dahil hindi pala ako masama katulad ng nakagaya ng kinakalat nila na masama ako. Sabi ko,
lahat